Kumusta mga boss? Welcome sa Box Talks PH. Usapang kamao, let's go! Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong laban at balitang kamao. Ito na mga boss, ang laban na tinutukan ng lahat. Vergil Ortiz Jr. versus Erickson. Lubin, wala nang patumpik-tumpik pa, diretso agad sa bakbakan. At grabe mga boss, 2 rounds lang tapos ang istorya. Literal na good night Irene, Pop, para kay Lubin. Halos tulog na habang nakatayo pa. Kahit expected ng marami na mananalo si Ortiz, walang nakapredict na ganun kabilis babagsak at matapos ang laban. Parang pinatay ang ilaw sa kwarto, isang combo lang, sabog agad. Round 2 pa lang mga idol, parang nagmamadali si Ortiz. Baka may dinner pa siya pagkatapos ng laban. Boom! Sunod-sunod na mga tirada, sabay referee stoppage. TKO victory para kay Vergil Ortiz Jr. at dahil diyan, panibagong marka na naman sa malinis niyang record. 24 na panalo, 22 knockouts, 0 talo, walang kahirap-hirap, walang kalat. Parang nag-sparring lang si Kuya Vergil. Pero teka lang, habang nagdiriwang si Ortiz, may isang lalaki sa crowd na mukhang hindi natutuwa. Si Jaron Boots Ennis, mga boss! Ayun, dumiretso sa ring pagkatapos ng laban, parang eksena sa teleserye. Nagkatitigan sila ni Ortiz, walang kibuan, puro mata sa mata, kamao sa kamao. At doon na nga, Boots Ennis versus Vergil Ortiz Jr. posibleng mangyari. At kung mangyari yan, na ako po, parang 2 freight train na magbabanggaan. Laban ng knockout artist, walang atrasan, walang takbuhan, puro suntukan at banggaan. Pero di pa tapos ang suntukan mga boss. Habang maaga pa, ilipat muna natin ang atensyon sa UK boxing scene. May isa pang laban na aabangan sa susunod na linggo. Ang rematch nina Conor Benn at Chris Eubank Jr. Grabe tong dalawa, parang boxing telenovela. Puro intriga, puro trash talk. Matapos talunin ni Ben si Eubank noong Abril via unanimous decision. Ito na naman sila, round 2, the same drama, new tension. Pero ito ang twist mga idol, si Eubank Jr. over the limit sa timbang. Ayun, nagbayad ng multa, parang nagbayad lang ng parking ticket. Sabi ni Ben, walang problema basta wag lang lumaban na parang truck, takbo ng takbo. At ngayon, mainit na naman ang labanan. Maraming fans ang sabik dahil parang personalan na talaga ito. Hindi lang karangalan, pride na ng pamilya ang nakataya. Pagkatapos daw ng laban na ito, gusto ni Conor Benn lumaban sa isa sa mga paborito niya. Walang iba kundi ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Pero syempre, mukhang mahirap mangyari yan ngayon kasi si Pacman mukhang busy pa sa mga posibleng laban kay Floyd Mayweather Jr. or kay Rolando Romero para sa WBA title. At kung di matuloy si Pacman, handa raw si Benn lumaban kina Gervonta, Tank Davis, Ryan Garcia or Mario Barrios. Mga bigatin sa welterweight division. Ang problema lang mga boss, lahat ng target ni Ben may laban na rin. Si Barrios at Garcia naghahanda na para sa kanilang world title fights early next year. Kaya kung ako kay Ben, focus muna siya kay Eubank kasi kung matalo siya ulit, baka mag-retire na lang siya at magtinda ng protein shake. At dyan muna tayo magtatapos. Mga boss, grabe, ang daming suntok ng balita ngayon mula sa mabilisang knockout ni Ortiz hanggang sa British rematch nina Ben at Eubank. Kung nagustuhan mo itong video, don't forget to like, share at subscribe sa Box Talks PH. Usapang kamao. Dito, hindi lang laban ang pinag-uusapan kundi ang puso ng bawat mandirigma. Ito ang Box Talk PH, Usapang Kamaon. Magpapaalam muna pero babalik tayo dala ang bagong kwento ng suntukan, diskarte at inspirasyon. Peace out mga boss! Let's go!